Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyong tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahalin ng bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at mang-uurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Maganda araw po muli sa ating lahat mga kalbularyo. First of all po ay humihingi ako ng inyong paumanhin kung hindi man ako nakapag-upload kaagad ng panibagong video for more than a year na dahil po sa severe insomnia na naranasan ngayon ng inyong albularyo. Hirap na hirap po kasi akong makagawa ng maayos na tulog dahil sa insomnia na ito. Nahihirapan po ang inyong albularyo na makapagsulat ng script kapag kulang sa sapat na tulog. Marahil po yata ay nasusobra na ang inyong albularyo sa paggamit ng gadget, sila cellphone. Kaya hindi po na makatulog ng maayos at bukod pa nga po sa dahilan na yan, ay nagsagawa din ang inyong albularyo ng maayos na research tungkol sa storytelling para mapaghandaan kahit paano ang mga susunod na video na kanyang ihahandog sa inyo. At tulad nga po ng nabanggit ko sa taas, na more than a year na hindi na nakapag-upload ng video at last Valentine pa nga yata 2024 yung huling kahulihan na upload na video. Marami po kasing dapat munang asikasuhin bago makapag-focus talaga sa mga susunod na video. Unang-una na po dyan ay yung pagbibigay niya ng matinding pansin sa video editing dahil hindi pa po gaanong marunong mag-edit ng video ang inyong albularyo. Nag-study po muna ako kung paano makapag-edit ng maayos sa mga how to do sa YouTube. And for today's video nga po ay tatawagin ko itong kalsada serye na kalsada serye na may kinalaman po ito sa mga pork barrel budgets na ibinibigay doon sa mga kinatawa ng mga mamayan doon sa Kongreso ng Pilipinas. Wala po kasing napapanood ang inyong albularyo na ganitong content. Nakabase po ang video ito doon sa Republic Act number 8794 o yung tinatawag na nating Road Users Tax o Motor Vehicle Users Charge na ang principal author doon sa Kongreso at nang naging ganap na batas ay si dating Congressman Danilo Suarez, dating gobernador ng Quezon at kinatawa ng 3rd District ng Quezon Province. Mula dun sa House Bill number 6863 bago naging naaprubahan at ganap na maging batas na Republic Act 8794 na gusto nga na rin pong maamyendahan na sa Philippine Congress sa pamamagitan ng House Bill 376 na kung tawagin nga nila sa Kongreso ay MV Route o Motor Vehicle Road Users Tax ng principal author ay si Congressman Joel Salceda ng Albay. Kung magiging ganap na batas po ang panukalang ito ayon kay Ginoong Salceda ay hindi na pagbabayarin pa ng kanilang registration fee ang mga may-ari ng motorsiklo. Ito pong kalsada serye na gagawing video ng inyong albularyo ay inihahandog doon sa mga mag-aaral doon sa isang lugar sa probinsya ng Sorsogon kung saan naging gobernador ang senador ngayon na si Senator Quezon Diquilay Cumueter, kung saan yung mga mag-aaral doon ay nangungunyapit sa gilid ng mga bundok. Inilalagay, pinapatong nila sa kanilang mga ulo yung mga damit at gamit nila sa eskwelahan para makatawid naman sa dagat na hanggang mga dibdib nila ang lalim ng karagatan para makarating lang sila sa kanilang mga eskwelahan. Sino po sa atin ang nakapanood ng dokumentaryo na yun ng GMA7 na sa pagkakaalam po ng inyong albularyo at kung hindi siya nagkakamali nanalo pa nga ng mga paral sa ibang bansa? Sino po sa atin ang nakakaalala pa din nung dating naging awayan dating budget secretary ng Duterte administration na si Mr. Jokno at ang dating Camarines or Congressman GMA Budget Secretary Rolando Nonoy Andaya? Sumulangat na po siya dahil sa pagre-release ng pondo ng Duterte administration galing din sa Road Users Tax na yan, nasabi nga ni Mr. Jokno ay punong-puno ng katiwalian, kung saan nasabi ni Mr. Jokno yung mga biniling walis tingting at kaminero outfit for GMA Gloria Macapagal Arroyo's presidential bid ay mahigit maikasampung beses na ang taas ng presyo doon sa mga nabibiling
walis tingting sa mga palengke at mga mamurahing t-shirt doon sa Juan Luna sa Divisoria. At kaya po nabanggit ang yung albularyo, yung ilalakay niya sa taas ay dahil saang bansa ka naman kasi nakakita na pagka-ayos-ayos, pagka-kinis-kinis at pagka-tino ng kalsada, wala namang kasira-sira yung mga kalsada, ay kung bakit kinakailangan pang patungan, latagan ng mga asfalto, o kung tawagin nga nung mayor ng Baguio City na Mr. Ben Magalong ay asphalt overlay. May kinalaman din po ang mga gagawing video ng inyong albularyo doon sa mga ginigibang kalsada na ang pagkagaganda na bigla nilang ginigiba na wala namang mga dahilan, kundi siguro talagang pinakakakitaan ng mga congressman natin yung mga ganong diskarte kumbaga. At maging ang inyong albularyo po ay hindi rin lubos makaisip ng sapat na dahilan kung bakit kinakailangan pa nga bang patungan o latagan ng asfalto yung mga natitinong kalsada na maliban sa malalim na bulsang dahilan ng mga notable crooks sa bansang ito para sa automatic na 8 to 10% or even more nakatong nila dun sa mga proyekto na pinaglalaanan ng kanilang mga pork barrel funds na pinapamudmod ng speaker nila na si Mr. Speaker Tambalustay Butod Romualdez. Napapansin niya po yung kalsada, pagkagaganda ng kalsada. Ang napapansin po ng inyong albularyo ay kung bakit, ayan, kita nyo naman ang gaganda ng mga kalsada, wala namang mga kabitak-bitak, walang kasira-sira, ay kung bakit kinakailangan pang patungan ng asfalto. Gayong sa bansa po natin ay napakarami pang lugar sa Pilipinas, lalo rin yung mga farm to market roads na kailangan ng ating mga magsasaka para yung kanilang mga ani galing sa mga bukid ay madala ng maayos sa pamilihan o yung merkado nga na tinatawag natin para kahit pa paano ay kumikita naman ng maayos yung ating mga magsasaka. Pero dahil nga po, ayan, nakikita nyo naman, bagong bakbak pa lang yung kalsada na yan, may makina po silang pang bakbak dyan, sabay karga din sa mga dump truck, yung mga tinatanggal. At kailan lalo nga ngayon, mahigit 1 trilyon, 1.3 trilyon ang nilagay na pondo ng Kongreso sa DPWH. Kaya ganyan po talaga ang ginagawa sa mga kalsada natin. Kahit hindi na kinakailangan patungan ng asfalto, latagan ng asfalto, ay ayan, kita nyo naman yan, pagkaganda-ganda ng kalsada. Nagiging, sabi nga po, may narinig po ako noon na ginagawang gatas ang baka, yung pondo na yan ng pagpapatong, paglalatag ng asfalto. Ginagawang, kumbaga, pinagkakakitaan ng gusto ng ating mga honorable. Ayan, tinuturo ko po yan. Kita nyo naman ang ganda ng kalsada. Tinuturo ko po yan. Kinis na kinis ng kalsada. Walang kabasag-basag. Walang diferensya yung kalsada. Pero bakit kinakailangan pang patungan ng asfalto? Na sana kung gagamit ng maayos ang pondo ng ating taong bayan para magawa ng maayos na kalsada yung mga malalayong lugar sa Pilipinas. Nakita nyo naman po, di ba, may mga napapanood tayong video na kapag panahon ng tag-ulan sa mga liblib na lugar natin, yung mga kalsada na yung mga sasakyan ay hinihila pa ng mga kalabaw yung mga sasakyan dahil nababalao sa kalsadang nagiging halos dubluban ng kalabaw para panahon ng tag-ulan. Kaya ito, kitang-kita naman na halos yung ganyan na diskarte nila ay pag ano po yan, pagwawalas talaga yan sa pera ng taong bayan at hindi nagagamit ng maayos yung pondo ng mga tao. Ayan, ang ganda-ganda ng tutusin, yung asfalto na yun na maganda pa, pero bakit binakbak nila? Dahil nabigyan na naman ng bagong budget ng Kongreso ang nagagamitin para sa ganyan. Dahil sabi nga po ni Mayor Magalong ay mukhang malaki ang kinikita ng mga congressman o yung mga kongresista ng Pilipinas dyan sa mga ganyang diskarte. Kumbaga, nakita ninyo naman po ang gaganda ng mga relo nila, yung mga tig sa 10 milyon, 20 milyon ang halaga ng relo. Kawawa dyan ay mga tao. Ako po, pasensya na kayo at gawa ng medyo na kay-carry out ang inyong albularyo, kaya lang kahit paano nga ay nalalaman niya dahil sa pag-iikot niya sa Metro Manila na ganyan ang ginagawa sa mga kalsada natin. Ultimo sa mga subdivision, ang gaganda ng kalsada sa mga subdivision, kung bakit kinakailangan pang patungan ng asfalto? Gaano kalaking ginagastos dyan sa ano na yan? Kaya bilyon-bilyon ang pinagkakakitaan talaga nilang pondo na nilalagay dyan.
At hindi lang po dito sa Metro Manila ang ginagawa, pati sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay ganyan po ang ginagawa nila. Kaya talagang pasensya na po at kung nakakiri gawin man ang inyong albularyo, dahil yan pong napapansin ng inyong albularyo sa pag-iikot niya sa Metro Manila at sa apat na nearby provinces ng Metro Manila. Ganyan po ang walang ibang napapansin ng inyong albularyo kundi ang mga ganyang eksena. Dahil sa tagal na po nag-iikot ng inyong albularyo sa Metro Manila at saka doon sa apat na nearby provinces, ganyan na ganyan ang mga eksena sa mga kalsada. Ganyan, babakbakin, pagkabakbak, ayan. Ganyan ang gagawin na pag nalagyan ng pondo, andyan na naman. Meron na naman silang pagkakakitaan. Kaya kita nyo naman yung mga congressman natin, ang mga sasakyan nila, pagkaganda ng mga sasakyan, milyon-milyon ang halaga. Yung mga congresswoman naman, pagkaganda ng mga bag, ng mga mamahalin, mga relo, milyon-milyon ang halaga. Kaya talagang, ay nako, humihingi po ako ng pasensya talaga. Gawa lang po ng napapansin ng inyong albularyo yung ganyang eksena. Yan po. Ito pong may gagawin ng inyong albularyo ay ilang video po ito na tungkol sa kalsada sharing sa ganyang ginagawa. Ang gagawin ng albularyo, matatapos na po ang video at maglalambing po ang inyong albularyo sa inyo. Na sana po kung nagustuhan nyo ang video ay paki-like na lang po at paki-subscribe na sa YouTube. Bahala na po kayo. Pasensya na po. At maraming salamat sa pagpanonood nyo ng aking video. Kaya muli po humihingi ng paumanhin ang inyong albularyo kung nakiri daw man siya dahil sa nakikita niyang mga ganyan.